Alright, mga absat. Mega love shoutout. Good afternoon po, mga absat. Today is June 25, mga absat. Kamusta na po kayo? Pag-usapan naman natin itong witness noon na nakatakip yung mukha. Ngayon, pinakita na yung mukha kasi may sinasabi siya kahapon, mga kabsat. Ito yung kinuha nilang witness nila Riza Hontiveros noon, mga kabsat. Alias Rene yata pangalan nito. Pero meron daw siyang aaminin ngayon. Tingnan natin kung makatotohanan, no? So pakinggan natin. Tapos punta natin si Senator Riza mamaya. Okay, lights, camera, action. Sounds. Sa kapalit ng financial assistance. Ano daw? Investigation ni Senador Riza. Oh. Kapalit ng assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Senator. Ano? Sinoportahan ka ni Senator Riza? Para ano? Para ano? Riza. Upang magpadala ng formal na email. Kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So, sa aking email, really? Sinabi ko doon na galing ako. Really? So tinuturuan ka ni Senator Riza na sasabihin mo na sinasaktan ka. So parang ibig sabihin, yung mga testimonya mo noon hindi totoo. Ganun ba yon? Nako, sinong maniniwala sa iyo ngayon? Nako po. Guys, tungkol kay Pastor Kibuloy ito sige, tuloy. Ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen Riza na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen Hontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. So sabi niya, ito yung mga ginawa sa'yo ni Pastor. Sinaktan ka niya, pero never mo naman na-experience. So bumabaligtad ka na ngayon sa iyong mga statement na una. Really? Marin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. 5 years ka doon. Doon din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganun. Binabanggit ang mga Duterte. Mukhang alam na this, mga kakabsat. Alam na this. Siyempre ko cross-examine yan talaga, Patrick Lopez. Magkano kaya dabilan, sabi naman ni Sir Leonardo. Patragis. Nako pa. Ang pangyayari. Pinilit din akong idagdag. Yung pangalan ni Senador Bongo at Senador idagdag si Bongo tsaka sino yan? Si Bato. Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Really? Ang galing naman ng script mo, boy. Nakapa, sinong naniniwala kayo dito, mabsat? Putragis. Na sila isinama. Kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000. Ay, wow! Sinama ko si Sara. Di mayaman ka na. May dagdag pa. May allowance ka na. Grabe naman. Kaya bang bayaran ni Senator Riza ng ganito? Babayaran ba niya? 500,000 tapos mayroon pa pang allowance kada kon mo sa hearing? Ay, wow!
Sinong pinagluloko nito? Sige, tuloy. Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang Oo. linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya. Naku, putol pa. Ano ba yan? Ito, statement ni Senator Risa Mabsat. Punta natin si Senator Risa. Senator, binayaran mo daw itong witness mo. Totoo ba? Okay. Ito mga Absat. Itong sagot ni Senator Risa 2 hours ago. Statement on the falsehood being spread by a former Senate hearing witness. Former Senate hearing witness. Kasinungalingan ang mga aligasyon ngayon mula sa nagpapakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Sangkaterba ang ebidensya, kitang-kita naman nung hearing, di ba? Ng aking opisina na nagpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong iyan. O, gawa-gawa. Obvious naman, di ba? Sa dami ng pinakitang ebidensya, tapos ngayon babaligtad ka ngayon. Nako po, sino ba ang kumausap sa'yo dyan? Baka hindi lang mga kwan dyan, hindi lang kampo ni Pastor. Kasi nabanggit mo dyan yung mga Duterte, di ba? Nako po. Tapos nabanggit mo pa yung dalawa. Agoy. Nako po, sinong pinagloloko nito? So sabi nga dito ng Senator Risa, all witnesses presented during the Kibuloy Senate hearing freely and voluntarily offered their statements or testimonies and the evidence they carried. Lahat ng iyan ay may paper trial and ready corroborated by multiple agency and officials. Handa rin kami ilabas ng iba't ibang screenshot. Ako, yan. Yang screenshot ang hindi magsisinungaling. At video. Nako po. Ebidensya. May screenshot, may video pa. Sa tamang panahon. Kaya humanda ka dyan. Nako po. Nako po. Bata, mali ka na naman. Magkano bang binigay sa'yo, bata? Nagtatanong lang, ha? Magkano ba? Nako po. We have reasons to believe that this individual has been coerced or paid off. Nako po, halatado. Halatado, Madam Risa. Halatado sa galaw niya. Diba? Bumaligtad ka agad. Na-coerced yan or paid off or derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy and disturbingly threatens my staff and witnesses who spoke out against Kibuloy heinous crime. Ganyan sila kadesperado. We are preparing our serious legal response against this act of harassment and intimidations. Hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Nako, sige! Dikdikin mo, Madam Risa. Nako po. Walang maniniwala. Pagdating kay Kibuloy, walang maniniwala. Hindi nga nila naipanalo si Kibuloy. Di ba? Pinagyayabang nila, 6 million sila. Wala man lang 6 million ng bumoto. Isama mo pa yung mga DDS, isama mo pa yung mga panatiko ni Kibuloy. Hindi nga umabot ng 6 million yung kanilang boto kay Kibuloy. Kawawang kawawa. Di ba? Anong number ni Kibuloy? Number 31. Tapos ngayon ganyan. Magkano ba, boy? Nako po, mas maniniwala pa kami doon sa mga sa side ni Senator Risa. Kasi kitang-kita, merong ebidensya. Again, sabi niya dito, may mga iba't ibang screenshot at video kaming ilalabas sa tamang panahon. Kaya lagot ka. Paktay ka. Sako po, bakit ka bumaliktad? Nako po. Bakit ka naman bumaliktad, boy? Ano sa tingin niyo, Mabsa? Sir Patrick, Sir Leo? Halatadong may kodigo yung blue bugok. Kaya nga, tragis. Nakapaw.
parang may binabasa si Boy. Ulitin, check natin, Len. O, ito yung sagot ni Risa. Check natin kung meron talaga siyang binabasa. Ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Yung Shirley ano, ng email ng opisina tingnan niyo yung mukha niya. Parang nakakuha niyo na, parang yung teleprompter ba yun? Tingnan niyo, tingnan niyo. Sen Risa Yung mata niya, makikita upang niyo. magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin. Halatado! Sabi niya, Halatado! kapag Booking! nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang O mga kabsat, totoo nga. Actually, di ko napansin yun, no? Hindi ko napansin yun. Totoo nga. Kasi yung mata niya, hindi nakatingin mismo sa camera. Sa cellphone niya or whatever is that. Hirap magbasa. Halatang may kodigo. Yun nga, Sir Leonardo. Tsaka Sir Tony. Talagang may binabasa siya. Obvious. Diba? Nako po, boy. Kasi tingnan niyo yung mata niya, oh. na taga-kingdom ako at Oh. lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Monteveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction, operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin. Wow! At dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024. Naghanap ako ng mas mahaba niya kasi naputol to eh. Ano pa ito? Alias Rene. Alias Rene. Alias Rene. Ito yata mas mahaba to. Kailang ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa Monteveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran ko ngayon, nagsasabi ka na ng totoo kasi hindi ka na nagtatakip ng muka. Oh, really? Kaya nga nagtakip ka ng muka para protektahan ka. Diba? Nasa witness protection program ka. Ngayon, ipapakita mo yung mukha mo, sasabihin mo, binayaran ka ni Riza? Sinong maniniwala sa'yo? Kamote ka. po ako ni Sen. Risa Ay, hindi. Monteveros Maniniwala dyan, mga KOJC, mga panatiko ni Kibuloy. para mag-testify laban kay
PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo Sibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign Mahaba ako to, sa guys, Glory mahaba. Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Nung February 2024, Si Amanda, sinabit mo na. kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang sinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen. Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen. Risa. At nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen. Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Agoy, napakagalante naman ni Senator Risa. May 12,000 reward pa. Talaga lang, boy. Naka pa. Asan ang proof mo? Dapat may picture ka. Dapat may ebidensya ka. Hindi lang ngaw-ngaw. Sasabihin dyan ni Attorney Luistro at saka ni Attorney Claire. Saan ang ebidensya? Bakit puro salita? 'Di ba? Ang merong ebidensya, si Senator Risa, may print screen at merong mga video. Boy, asan yung ebidensya mo? Nako po, yung mga ganyang galawan nila yan. Galawang mga dutae yan. Galawang mga kibulok yan. Mga bulok
na style. Nako po, sinong maniniwala sa'yo? Nako po, wala ka nga pinapakitang ebidensya, di ba? Ebidensya. 'Di ba? Umamin ka na nga lang na nasabi mo o nagsalita ka na, dapat may ebidensya ka, hindi lang ngaw-ngaw ng 16 minutes. 16 minutes kang nagngangaw-ngaw diyan pero wala ka namang pinapakitang ebidensya, bobo. Yung script, ito naman mga garapatang 'to, naku po, hindi niyo na ginalingan. Naku po, ebidensya para maniwala ang tao, hindi ngaw-ngaw. Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung Wow! inimbentong Wow, na-research daw niya. Mga inimbento. My gulay. Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga Inimbento ba yung Angels of God? Angels of God ba yun? general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda, kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at inganyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon, sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo, ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Blenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto na niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung meron pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at ma-disbar si Attorney Salito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Senrisa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa Kingdom mula sa Amerika na si Ann Lagarder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng Kingdom. Ang pangunahing paano ma-extradite si Kibuloy? Nakakulong pa din sa Pilipinas. Na-extradite ba? Naipadala ba sa Amerika? Ilang buwan na lumipas? Ilang buwan nang nakakulong since last year? Pinaplanong i-extradite? Hindi naman na-extradite. Kamuti ka. Nako, sino pinagloloko mo, boy? Walang na-extradite. Nako po, huling-huli ka na naman, boy. Usapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias. Agad-agad extradite. Hindi nga, nagtagal nga ng ilang buwan, di ba? Hanggang ngayon, nakakulong pa rin sa Pilipinas. Kamuti ka. Sabaw na sabaw ka talaga. Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon,
na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya, kaya naman nagutos si Senrisa Tevero sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG siege, dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap, kaya pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre, na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting ngayon sina Edward Masayon alias Jackson, na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kasagsagan ng stage, nag-message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp, na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa Kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicolas T. ng Department of Justice at 4 pang prosecutor. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng kingdom. So sa akin, naka-assign yung 2 administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung 2 key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May 2 minister, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasali si Sister Elizabeth Carion. And kay alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Neneng Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Doon sina Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na. Maalala nga natin si Arlene Stone, di ba? Kwento niya ano yung nangyayari dyan sa Angels of Death na yan. Nakapaw. O, sige, tuloy. Tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na Fake witness daw, really? So ikaw na ang ang tagapagsalita nila, fake witness sila. Ay, sino yan? Ebidensya, boy. Ebidensya, hindi ngaw-ngaw, hindi lang salita. Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, kasama yung Chief of Staff ng Office ni Senrisa na si Attorney J. Becama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng kingdom, kabilang ang mga Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si Pastor at ang buong Kingdom Ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni Senrisa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si Pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng Kingdom. Agoy, wala daw ginawang puro kabutihan daw ang ginawa ni Pastor. Sino?
pagkatapos siya mag-con kay pastor ngayon, nako po, alam na this. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan. Tumindig ka sana, yung may ebidensya, no? Dapat may pinakita kang ebidensya, hindi yung puro ganyan lang. Nako po, scripted, binabasa mo pa, halatang halata. Agoy! Nako po, mga kapsat. So yan mga kapsat, no? Kanino kayo maniniwala? Kay Senator Riza? O dito sa na to, bumaligtad na to mga kapsat. Nako po, o mag-isip-isip kayo mga garapata. Agoy! Hindi makasikmura, sabi naman ni Kapsat Rebecca. Ano? Arthur Zala, yung naka-hoodie mukhang binayaran ni Bato. Paktay tayo dyan, Kapsat. Yung dating miyembro nila sa Kingdom na si Arlene Bayon, maestro, na nasa Amerika, ang nagsabing may bunker kaya may pahalungkat ni General Torre kaya lumabas sa lungga. Yes, tama. Si Arlene Stone yon, Sir Leonardo. Siya yung nagbulgar. Siya pa yung nagsabi kung nasaan mismo yung bunker, di ba? Kaya, ayun. But anyway, Mapsat, so yan po yung update. Tingnan natin ang mangyari dyan. Hindi palalampasin ni Senator Risa to, sabi niya. Maglalabas sila ng ebidensya na merong print screen at merong video. Lagot ka, boy. Nako po. Magkano ba? Halatado ka eh. Nako po. Sabi ko nga sa inyo, no? Pag bumaligtad kayo, siguraduhin yung may ebidensya, hindi yung puro salita lang. Diba? Sinong maniniwala sa inyo? Mga KOGC lang, mga DDS na panatiko, sila lang maniniwala sa'yo. No? Sino pinagloloko mo? Nako mo, tapos idadamay mo pa, pati sila, alias Amanda. Ano yun? Nako po. O siya, mga Absat, yan na po. Isang topic pa tayo, mga Absat. No? Isang topic pa tayo bago tayo mag-end. Countdown muna tayo, mga Absat. At syempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe.